banda't dilag at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan tumululaway, pati na yung ating mga sariling kababayan. Hey, good morning! Good morning mga kapwa ko soberanong mga mamamayang Pilipino, lalo't higit ang aking pong mga kahanay sa puwersa, 99.9% sa puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa buong mundo. Opo, huwag na po tayo magpapatumpik-tumpik pa, tuloy-tuloy na po tayo. Ano po? Aha. Ang wisdom, kung bakit may tatlong pantay-pantay ang kapangyarihan ng mga sangay sa gobyernong demokratiko, ay upang sila ay magbantayan. Bantayan po nila ang isa't isa, ano ho? Magsitahan kapag ka may kaungasang ginagawa ang isa sa mga sangay, isa o dalawa, diba? At kung kinakailangan, sampahan po nila ng kaukulang kaso. Impeachment, obstruction of justice, grave abuse of authority, ano, para himas-rihas agad ang mga salot na kurakot sa pamahalaan. Opo. So, yan po ang layunin ay upang siguraduhin na sa kanilang panunungkulan sa ating pamahalaan abay tunay na makikinabang ang halos lahat sa atin ng mga soberanong mga mamayan, kung hindi man lahat. Makikinabang sa kanilang paglilingkod sa bayan dahil sila po naman ay hindi nanunungkulan ng libre. Pinasusuweldo po sila natin at mamamagitan ng ating pawis, luha, dugo, ano po, sa paghahanap buhay. Ngunit, ito po yung ngunit datapwat subalit, paano kung sila ay magsabwatan? Ulit ko paano kung sila ay magsabwatan upang abusuhin, traidorin at pagnakawan tayong kanilang mga amo, ang soberanong mga mamamayang Pilipino. Paano natin pagtatanggol ang ating kapakanan, karapatan at kinabukasan? Hindi lamang kinabukasan natin sa kasalukuyang henerasyon, bagkos sa ating mga susunod pa, kinabukasan ng ating pa mga susunod na salinlahi till His kingdom come. Paano? Yan po kahindik-hindik na tanong na nagmamakaawa para ating itanong sa ating mga sarili. Ayan po ang aking kikilatisin ngayon at susubukan po bigyan ng lunas. Dito po sa episode na ito, Maria, bla bla bla. And so, kapit lang kayo yan, sa inyong kinauupuan, kapit lang kayo ng todo, mga kaisa puwera. At baka kayo'y malaglag sa inyong kinauupuan. Ito, Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, ang inyong po kabang lingkod, PhD, Public Administration, honoris causa. Ako po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement at ng political arm. Level up na po tayo kasi hindi po pwedeng tayo po ay magtutulak lang ng ating pong kalakal ang pagpairal na hukuman trial by jury, the epitome of democracy, ang patas na hukuman para sa lahat. Kaya no one is above the law. Ay pag tayo po ay tulak lang tayo ng tulak doon sa mga nanunungkulan, nagtitengang kawali lang sila Hindi natin sila maasahan sapagkat, malinaw na malinaw. Sa sandaling amendahan ang saligang batas, para nilang, kung sila magtutulak, sila ang maghahain ng panukala, na amenda sa Bill of Rights, abay, para na rin pinirma nila ang kanilang death certificate.
makukulong po sila eh. Sa dami ng pangungurakot na ginawa na. Yung mga dati pa, within 25 years. Kasi pasok pa yan eh. Diba? Pasok pa yan sa reglementary period. Pambirang patisal. Anyway, paki-like, subscribe po at paki-share po itong ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Mr. Juror Cruzada kontra Corrupot. Na, pag-usapan po natin checks and balances sa gobyerno. Checks and balances ng tatlong sangay. Kaya nga, kung equal sila, diba, sabi na natin kanina, para buhay na buhay, alive na alive, ang checks and balances sa gobyerno. Paano po ba mangyayari ito? Halimbawa, ito pong ating Supreme Court, meron po siyang poder for judicial review. Tama naman yung sinasabi ni na Escudero et al., yung mga estupido na kumikilala sa supremacy ng Supreme Court over and above sa supremacy nating mga, hindi na supremacy meron tayo eh, sovereign power, kataas-taasang kapangyarihan sa bayan. Pero mo ginawa nila mas mataas pa sa atin, yung under lang natin na Supreme Court, pambira pa sa patis ng mga ito. Anyways, yung judicial review power po ng Korte Suprema, yan po ay nakatutok para po yan po sword of Damocles hanging over the heads of the legislative and executive branch of government. Kapag po ang legislatura ay gumawa ng batas, halimbawa, gawin natin halimbawa, gumawa ang batas, Republic Act number Bokya, ito pong legislatura. At ang sabi po doon sa batas, lahat po ng umutot ng wala sa tono, kulong na 100 taon. So, kikinatisin ngayon niya ng Korte Suprema. Titingnan niya kung merong batayan sa saligang batas. By the way, saligang batas po, yan po yung ating sovereign will. Ating mga soberanong mga mamayan na inukit sa saligang batas ang gusto natin mga patakaran at kalakaran sa bansa na inviolable. Hindi po pwedeng sagkaan ng Supreme Executive, ng Supreme Legislative at Supreme Court po. So malinaw, ibubunggo ngayon ang Republic Act na yan na bawal umutot na wala sa tono ng legislative branch. Ang Korte Suprema, siyempre, re-reviewin nila eh. Doon po sa saligang batas. Saan ba hango ito? Di ba? Kasi malinaw po prinsipyo ng batas. Ano mang poder na hindi ibinigay sa alimang mga alipores sa gobyerno na halal na opisyal, abay, at hindi rin naman ipinagbabawal sa saligang batas. Nakareserba po yan sa Estado or sa ating mga soberanong mga mamayang Pilipino. Maaring siguro amendahan at tayo po magdidesisyon. Hindi po sila. So yan po ang power of judicial review. Pagka ito mga executive, yung kaniyang pagpapatupad sa batas ay wala sa hulog. Halimbawa, ito maganda halimbawa ito yung pong DHSUD. DHSUD, gumawa po siya ng sarili po nilang IRR doon po sa Republic Act 1904. Ang Republic Act 1904 ay Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Malinaw po sa batas, sino-sino ba ang po pwedeng magtatag ng Homeowners Association? At nakalagay po doon na ang mga buyer or purchaser ng condominium, subdivision lot, townhouses, o yung kanyang otorisadong representante na doon din nakatira sa bahay niya, ang maaari lang magtatag ng Homeowners Association. Sa IRR, nito pong DHSUD, panahon pa ito ni Digonggong, 2019, hindi ako nagkakamali. Inilagay nila doon sa IRR
na yung mga developer pwede magtatag ng sarili niyang o mga tauhan niya, ilalagay niya doon at tinawag po ng interim board. Nabag po sa batas yun, no, ha? So, antimano, dapat i-strike out yan, no, ng Korte Suprema na walang batayan sa batas. Unconstitutional. At marami pa po, no, ha, ang mga batas, halimbawa sa Kumulikotong, dinideklara po nilang nuisance candidate ang isang bona fide. Sino bang mga bona fide candidate? O, halimbawa, pagka senador, dapat ikaw ay 35 anyos. Nandiyan po yan sa saligang batas. Ano? Sa legislative branch. Artikulo 6. Hindi ako nagkakamali. Kailangan 25 anyos ka. Ikaw ay marunong bumasa at sumulat. Ikaw ay rehistradong botante. Ikaw ay Filipino. Or hindi lang basta Filipino citizen, natural born Filipino citizen, no? Itong Kumulikotong, dideklara nilang mga nuisance candidate, yung mga bona fide kandidato naman sa pagsasabi, wala kang kwarta wala kang partido wala kang plataforma nuisance candidate ka, di ka kilala, o kaya kahit kilala ka pa, ng bandang huli, ginamit na naman nila making a mockery of election. Ala ka making, tulad ko, diniklara making a mockery of election. Ano po ang nabatayan? Dahil na po ako ay nagsasalita ng mga possible offensive phrases like kaungasan, mag-asawang sampal, hey, good morning. Ako po ay grab driver, sweet lover. Yan daw po ay making a mockery of election. Pambirang patis. Wala naman niyang batayan sa saligang batas at sa mga, kahit na sa Omnibus Election Code, wala Di po ba? Itong Korte Suprema, sinampal-sampal na nila yan dahil sa unconstitutional yung ginagawa ng Kumulikotong. Pero hindi pinarusahan. Kahit nakapiraso pa na yung manipis na kurot sa singit. Ala kaya tuloy-tuloy yung kaungasan nila. Pambira, And so, yan po ang poder ng Korte Suprema. Ito namang legislative branch, ano naman ang poder nila? Abay, katulad na itong ating halimbawa, impeachment case ni Sara. Abay, nakita nila malinaw na malinaw, binaboy ng Teresa Judas ang saligang batas. Ano ba nakalagay sa saligang batas? Malinaw na malinaw sa Artikulo 11 ng saligang batas. Kamara ang may eksklusibong poder para maghain ng impeachment case. Senado ang may sole power, tanging poder para magsagawa ng paglilitis at puhusga. Tipin nyo ang ginamit po sa pagitan ng paglilitis at paghuhusga ay at end, trial end decision. Sa madaling salita, hindi pwedeng bumaliktad. No? Hindi po pwedeng unahin po nila gumawa ng desisyon tapos mag-trial. Hindi po pwede. Ang ginawa nila, gumawa ng desisyon dapat trial. At ni pahaging, ni pahapyaw, ni ano ba tawag nung pasaring. Ano po nakalagay doon na pwedeng makialam ang Korte Suprema. Sapagkat ito po ay political exercise po ito, malinaw na malinaw Ano ba yung political exercise? Ano ba ang politika? Sa simpleng pakahulugan po ng politika ay diskarte ng politiko kung paano patatakbuhin ang pamahalaan ng menos gastos, ngunit epektibo at kapaki-pakinabang sa halos lahat ng mga mamayan kung hindi man lahat. Sa madaling salita, swak na swak mo rito, yun pong impeachment case. Pero sandali lamang po meron na po akong kikilatisin saglit. I'll be right back. Okay, all goods. Sabi nga na, all goods. Alright. So, malinaw na malinaw, binaboy po ng Teresa Judas
Nakialam sila na wala naman silang papel sa impeachment court, impeachment cases, alinsunod sa ating pong will. The will of the people is the supreme law of the land. At yung will po natin, inukit natin sa mga probiso ng saligang batas. Ala po silang pakialam, ala po silang poder, ala po silang karapatan, ni katiting na makialam sa kasong impeachment. Pero nakialam po sila So ano pong dapat ginawa dito ng legislative branch? In-impeach dapat sila for culpable violation of the Constitution. Sabay, pagka sila'y natanggal na, ang dami po patong-patong na kasong pwedeng ihain laban sa kanila. Nandun yung grave abuse of discretion, nandun po yung obstruction of justice, at lalong nandun yung usurpation of the authority of we, the sovereign Filipino people. Sapagkat tayo lamang po ang mayroong karapatan at poder na baguhin ang anumang pong probiso sa saligang batas. Sila wala Diba? At ang amenda o revision sa konstitusyon, dadaan po yan sa yung konstitusyon malinaw lang sa saligang batas. Dadaan po sa 3 proseso. Modality. Ano po yun? Constitutional Convention. Ibig sabihin, tayo pong mga soberanong mga mamayan, maghahalal ng ating mga delegado na siya pong ating mga kinatawan para amendahan o i-revise ang saligang batas. Pangalawa, Constituent Assembly. Ibig sabihin, ito pong ating mga halal na opisyal, senador, party list, kinatawan, ang siya pong maghahain ng amenda sa saligang batas. Kailangan po 3/4 votes out of the total number of our representatives. Siyempre, voting separately dapat po yan. At pagka naipasa nila yun, bago yung pagka naipasa. Yung pangatlong modality, yun po naman ay ang People's Initiative, kung saan tayo mismo mga soberanong mga mamayang Pilipino, ng mga botante, ang maghain ng panukalang amenda. Kailangan po 3% noong pong total number of registered voters sa bawat distrito, congressional district, at sa kabuuan po kailangan ay hindi kumulang sa 12% ng kabuuan bilang naman ng registered voters sa buong bansa. Yung po 3 modality na yon kailangan po dumaan sa plebisito. Sa madaling sabi, pagka naipasa po yun, ipapasa nila sa COMELEC. Hindi na po yan dadaan sa Office of the President. Diretso sa COMELEC, at ang COMELEC naman ay agarang ikakasa ang referendum. At sa referendum, ang kailangan po natin boto ng lahat ng mga rehistradong botante who actually voted 50% plus 1, simple majority. Yung pag-apat na modality po para mapalitan, ma-revise, o ma-amenda ng saligang batas o baklasin at buong-buong papalitan, yun po naman ay revolusyon, himagsikan, people power. Katulad ng nangyari noong EDSA 1986, kaya po yung 1935 o 1973 Constitution napalitan ng 1987 Constitution. So yan po, sa lahat po na modality, kailangan po ay dumaan sa ating mga kamay na ating iraratifika para maging bahagi po siya ng saligang batas. Yung ginawa po ng Teresa Judas, solo flight. Sila lang arbitrarily binago po nila yung provision sa saligang batas sa Artikulo 11 nang hindi dumaan sa referendum. Pambirang patis kung hindi ba yan culpable violation of the Constitution at usurpation of our sovereign authority ng we the sovereign Filipino people. Kung hindi po yan obstruction of justice, kung hindi po yan grave abuse of discretion, ewan ko kung ano itatawag natin dyan. Ito naman pong Supreme Executive, meron din po siyang poder. Halimbawa, itong gumagawa ng katarantaduhan,
ng labag sa saligang batas. Yung malinaw na malinaw sa letra at espiritu ng saligang batas, diba? Na walang batayan, diba? At hindi naman walang batayan sa letra at espiritu. Abay, siyempre hindi kikilalanin niya ng executive. Yun naman ang poder nila. Hindi nila kikilalanin at huwag nilang bigyan pondo ang judiciary at ang legislative branch. Yan naman po ang poder nila. And so, nangyayari po ba yung ganyang kalakaran, ganyang sistema na dapat mangyari po sa ating bayan? Hindi po eh. So ang tanong, bakit ba inutil ang checks and balances sa atin pong pamahalaan? At dito nga sa ating halimbawa, sa Sara Duterte impeachment case, abay, kinilala pa ng mga estupido na sina Escudero at ang 19 sinatong na ang supremacy ng Korte Suprema over and above our sovereign authority. Pambira pa sa patisa. And so, that is one. Bakit nila nagagawa yun? Kasi pa pwede sila magsabatan eh. Sa ngalan ng pera-perang kalakaran, talagang pwede sila magsabuatan. Halimbawa lang ito. Inoperan sila na Sara Digong, ni Sara Duterte. Ng bilyones, daan-daan bilyones. Halimbawa lang, baka trilyones po na eh. Ito, mga bata, paghati-hatian nyo na yan. Ibasura nyo yung akusasyon, impeachment case laban sa akin. Pwede ba mangyari yun? Pwede! Maging yung mga bilyar, pwede nyo sabihin, mga ungas, kung tululaway nyo sa aking mga kontrata ng aking prime water sa lahat ng mga water district, o di, kalahati sa inyo. Noong mga shares of stock sa aking kumpanya, huwag na kayo maingay. Pagka nag-demand, halimbawa yung nakapwesto, bakit ka pa makikiyate? Pwede namin kunin lahat yan. Nangyari ba yung ganyan sa kalakaran natin bayan? Opo. Kung natatandaan nyo, yung ABS-CBN, Bulinaw Broadcasting, kanino ba galing yan? Originally, ang nagmamayari niya yung mga Quirino. Pero noong manalo, etong mga kalaban, ang kalaban ni Quirino, sino ba? Ramon Magsaysay yata, kung hindi ako nagkakamali. Diba? Kung saan ito pa mga Lopez sa Iloilo, kumambyo. Kasi mga kalyado sila ni Quirino eh. Kumambyo sila, lumipat bakod doon sa kay Ramon Magsaysay. Nung manalo, unan ng tinarget, yung pong ABS, hindi pa yan, Bulinaw pa yan noon eh. So, napunta sa mga Lopezes. Ganon din, nung pong si Marcos ang presidente, di ba? Marami din siyang mga ari-arian noong mga oligarko na datihan na inimbargo, kinamkam, pati nga yung aking pinagtatrabahoan noon eh, ang Negros Navigation, muntik-muntika na. Kaya si Bitay Lacson noon eh, sumama na sa people power. Diba? And so, pumasok yung Korea administration. Saan naman napunta yung mga na-sequestered na kinulimbat din ng mga Marcoses? Sa Kamag-anak Incorporated na naman. Pumasok si Gloria Macapagal Arroyo. Ganun din. Pumasok si Pambira. Ganun na kalakaran. Ngayon, si Bongbong Marcos na naman. Ano bang ginagawa? Na-privatize yung airport. Yung airport na-privatize. At yata ang Pagcor ngayon, gusto naman na i-privatize eh. Yan po ay harap-harapan na pagnanakaw sa kabambayan. Pang-hold up po yan, highway robbery sa katanghaling tapat. At ginawa ng legal sapagkat may isiningit sila kapirasong kataga sa konstitusyon. At yan po yung privatization. Sa katagalan po yan. Wala nga sa hulog dun sa pinagsingitan. Anyways, yan po ay ating labanan. Po. So, there you are. Bakit inutil? Ay posible nga yung nagsabuatan sila. At bakit sila naman posible magsabuatan? Kasi walang banta eh. Di ba? Walang threat. Pag gumawa sila ng kaungasan, wala pong threat sa kanilang posisyon. Walang threat na makukulong po sila. Wala eh.
Dahil kontrolado po nila yung hukuman trial by palakasan. Pagkahalimbawa, sino magsasampa ng kaso laban sa kanila? Dahil sila ay mga public officials, Office of the Ombudsman. Eh yung Office of the Ombudsman ba makakagalaw? Nakita nyo yung ginawa kay Karandang ni Digongong? Dahil niimbestigan ni Karandang ang kanyang nakaw na kayamanan. Ayun, tinanggal. Kahit na ang Supreme Court nagsasabi noon na walang otoridad ang Pangulo na tanggalin ang isang si Karandang na isang constitutional body, tinanggal niya pa rin. May nagawa ba si Karandang? Wala. Kasi saan siya magreklamo? Sa Korte Suprema na panay tuta ni Digongong ang mga nakaupo roon? Wala mahiyari. Ano po? Oh. So ito po tayo. Ang mga estupido na kamukha ni na Escudero at Leonin sounds like Lenin, ang diktador po ng Russia, namimihasa. Kasi wala na sila yun. Wala silang dapat na katatakutan. Oh. So kahit na po yung letra at espiritu ng batas ay malinaw na malinaw na yung Teresi Hodas ay Teresi Hodas nga. Pero malinaw na malinaw gamit ang sentido komon ng pagkaraniwang tao, kahit na 7-year-old idiot, malinaw na malinaw ang letra at espiritu ng batas patungkol po sa impeachment. Na kanila pong binaboy. Kaya po ba? Bagaman totoo na yung pong desisyon ng Korte Suprema ay magiging bahagi ng ating mga batas sa bansa. May kulatilya po yun. Hindi po totoo na may doktrina na mali man o tama ang desisyon ng Korte Suprema ay naging bahagi ng mga batas sa bansa. Hindi po totoo yun. Tatarantaduan po yun. Wala pong batayan sa lohika, batay sa sentido komon, at batayan po sa saligang batas. Bakit ko po nasasabi yun? Sapagkat malinaw din po ang batas. Nasa saligang batas patungkol riyan. Na ang Korte Suprema dapat swakto ang kanya pong application ng saligang batas at interpretasyon. Kapag po mali, binaboy niya, abay, may impeach po siya. Impeachable officials din po yung mga yan. Hindi po ba? At makakasuhan din sila ng obstruction of justice, grave abuse of discretion, usurpation of our sovereign power to amend or revise the Constitution. So dito po sa ating kalakaran ngayon, unfortunately, dahil hukumang trial by palakasan, ligtas po sila sa pananagutan. Ligtas sa pananagutan, ito po mga kawatan sa kabang bayan. Tayo po mga soberanong mga mamamayan po, walang kakayahan na proteksyonan ng ating sovereignty. Hindi po nananaig ang rule of law. Salamat na lang tayo sa House of Representatives at sila po ay lumalaban para po sa rule of law. At hari nawa sila po yung mananaig. Kasi po pag hindi po nanaig ang rule of law sa ating bansa, bagaman wala po tayong karapatan bilang juror na magpapanagot sa kanila, abay, meron pa rin po tayong sovereign power. Pambira po. Yun na sovereign power na citizens arrest. Pwede po natin silang pagdadamputin. Litisin sa Plaza Miranda o sa Luneta at patawan na kaukulang parusa. Gamit po ang ating sovereign power, direct application o direct exercise of our democratic sovereign power as citizens na aaresto sa kanila, as the sovereign Filipino people. And so, yan naman po ang ating pwedeng gamitin sa kanila sa ngayon. Pero, dapat po natin ilagay sa tono talaga ang ating pong demokrasya.
marami na ang nagtatanong, marami tayong nadidinig dyan, no, na nagtatanong ano ba ang dapat, no? Ano ba ang dapat na gawin? Ano ba ang dapat na mangyari sa ating bayan, sa demokrasya para mapapanagot po natin ito pong mga ungas, no? Ito pong mga salot na kurakot sa pamahalaan. And so again, ini-introduce ko po sa inyo ang Philippine Trial by Jury Movement. At ang political arm po natin na Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po ay political arm po natin at partido po nating puwersa 99.9% itsapuera. Ito po ay pagpapatuloy sa naon sa may himagsikan ng ating pong mga ninuno sa Katipunan. No po, na kung saan si Gat Andres Bonifacio, sampo natin mga ninuno, ng mga Katipuneros ay nagsulong po ng tunay na demokrasya. Pantay-pantay na kalayaan para sa tanan, pantay-pantay na karapatan para sa tanan, ano po, sa diwa ng demokrasya. Kasi sa diktadorya, ala naman pong karapatan ang mga mamayan. At yan pong kanila pong advokasya, kanang lunggatin, mithiin, adhikain, ay mababasa sa kartilya ng Katipunan numero 4, kung saan malinaw na nakalagay, maputi man ang iyong balat kaysa iba. Mas matangkad man ang iyong height kaysa iba. Matangos man ang iyong ilong kaysa sa iba. Matayog man ang iyong pinag-aralan kaysa sa iba. Malalim man ang iyong kalaman sa batas kaysa sa iba. Hindi mo pa rin mahihigitan ang pagkatao ninuman. No? Nakita niyo, all men are created equal. Kumbaga, no? Yan po ay kabaliktaran sa kalakaran ng unang world order na paghahari-harian. Ng kuno ay merong basbas ng Panginoon na maghari-harian. Ano po? Yan po ay hinugot ng mga Katipuneros, ni Gat Andres Bonifacio, ano po, ni sino pa ba yung may nag-revise ng original na teksto ni Gat Andres Bonifacio eh. Lagi ko nakakalimut, Marcelo. Anyway, research yun na lang. Ngayon, ano po ba nakalagay sa American Declaration of Independence? No? Kasi dati, may hari sila eh. No? Na may basbas kuno ng Panginoon. So nilagay na doon sa declaration, we hold these self-evident truths that all men are created equal. That they've been endowed by their Creator with certain unalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Nakita niyo po yun? Kahalintulad po ng kartilya. At may karugtong pa po yun. Sa oras na mapapansin, mararamdaman ng mga mamayan na ito pong mga kinatawan na nanggagaling din sa kanila. At pinipili sa pamagitan ng halalan, ay hindi na po nagtataguyod ng kanilang mga mithiin at adhikain, patriotikong obligasyon, tungkulin ng mga mamayan na ang pamahalaan ay baklasin at palitan ng panibagong pamamahalaan alinsunod, batay dun sa mga proseso, kalakaran na demokratiko na para sa kanila, sa kanilang palagay ay makakapagdudulot sa kanila ng kaligtasan at kaligayahan. Kaligtasan at kaligayahan. Siyempre, kung mga mauunlad ang buhay ng hayahay ang buhay ng mga mamayan, maliligaya po sila. At kapag hindi nagagamit ng nakaluklok sa pamahalaan ang pagkatakot-takot na poder ng gobyerno, lalo na yung hudikatura, ano po, abay, ligtas ang mga mamayan. At ang unang-una po na palaman ng kanilang saligang batas, karapatan ng mga mamayan sa trial by jury. Ang karapatan po yun ay minanan na nila sa England sapagkat yan po ay hugot doon po sa Magna Carta of 1215 England. Magna Carta, the Great Charter of Freedom, kung saan 63 mga karapatan ang binigay sa mga Briton
At ang pinaka-susi para ni isa sa kanilang mga karapatan ay huwag malabag, yun po ay ang ika-39 na kung saan nakasaad na walang sinuman ang maaring parusahan ng anumang krimen o pagkakasala maliban na lamang kung ito'y dumaan sa hukuman trial by jury of peers. Ano po? Ano ba yung trial by jury of peers? Ano po? Kasi may mga baitang po may mga antas po ang lipunan ng England noon, maging hanggang ngayon. Meron po silang sa pinakatuktok yung monarchy. Kasunod po dyan yung pong mga Panginoong may lupa at yung mga Panginoong reliyosong sektor. Ang kasunod po dyan yung mga freemen at yung nasa ilalim yung mga ang mga alipin, slaves. So kung ikaw ay slave, ang peers mo ng mga slave din ang huhusga pagka'y nakusahan ka. Pagka ikaw ay freeman, pwede yung mga freemen din na peers mo huhusga. And so on and so forth. And so, malinaw na malinaw po, ang ating pong isinusulong dito. Na hukuman trial by jury para pantay-pantay po ang ating mga karapatan. Never again na magkaroon po ng diktador na ating kababayan, pambira pa sa patiso. Napalayas natin dalawang mga dayuhan na naging diktador, nag-ari-arian sa ating bayan. Mga Kastila, mga Hapon, napalayas po natin. Pagkatapos pumalit, sarili nating kababayan, mas masakla po yun. Napalayas din natin si Marcos sa people power. Ang siste, hindi po natuto ang mga ignoramos, yung po mga nasa politiko, yung mga leaders po ng mga panahon yun, naglimbag na ng saligang batas, binaboy pa rin yung demokrasya, ginawang diktadorya. Dahil pinagkait po sa ating mga soberanong mga mamayan ang sovereign power as jurors. Nahuhusga sa lahat ng kaso, sa lahat ng korte. Mga kasong korupsyon, human rights violations, land grabbing, drug smuggling, at kung ano-ano pang kaungasan ang may kagagawan, yung pong mga nakaluklok sa pamahalaan na iniluklok ng kumulikutong. Pati kumulikutong kasi hindi napapanagot sa hukuman trial by palakasan. Yan po ang system po. Yan po ang dapat na mangyayari sa atin. Alin? Kung hukuman trial by jury na po ang uso sa atin, ano ang po pwedeng gagawin doon po sa 13 Judas? Po? Kahit na sino po sa ating mga mamayan na botante, pwede pong tumulog sa grand jury. Grand jury po, mga mamayan din ang mga nakaupo doon. 16 sila hanggang 23. Randomly selected. 18 anyos po taas, marunong bumasa at sumulat. Gamit ang kanilang sentido común, sila po ang kumikilatis kung merong probable cause para yung nasasakdal ay yung inirereklamo ay kanilang lapagan ng akusasyon o kaya'y sakdal para malitis sa hukumang trial by jury. So yung grand jurors po, 12 ang kailangan magdesisyon sa kanila. Ang kahalintulad po ng grand jury, ito pong Kamara de Representantes, acting as impeachment initiator. Sila po ang nag-determine kung merong probable cause o wala. At ang hatol po o ang akusasyon o sakdal ng grand jury po ay hindi po pwedeng panghimasukan kahit ng Korte Suprema o 5 korte o ano pang power meron sa bansa. Hindi po pwede. Supreme po ito pong grand jury sapagkat sila po ay mismong mga supremo, mga soberanong mga mamamayang Pilipino. And then, ang tumatayo namang trial juror sa kaso sa impeachment case ni Sara Duterte, ito pong mga senador. At again,
wala pong, di po pwede manghimasok po rito ang Korte Suprema sapagkat ito po ay political exercise. Sa madaling salita, kung kaungasan o pagbinaboy ng mga sinatong ang kanilang desisyon, mga mamayan na po ang bahalang humusga sa kanila pagsapit ng halalan. No po? At siyempre, kung jury justice system, hindi po pwedeng magpawardi-wardi ang dagdag bawas ng kumulikutong sapagkat agaran din po silang hihimas ng rehas, no, sa trial by jury of we the people. So, balik ko tayo dito sa pwedeng gawin ng mga mamayan. Maghahain ng reklamo sa grand jury. Katulad po na nangyari kay Bill Clinton, nakaupong Pangulo sa Amerika. Siya po ay naakusahan na meron po silang relasyon ni Monica Lewinsky. Ano po? So, gumana or gumalaw ang grand jury. At siya po ay pinatawag, pinag-explika. Ano po? At ang inalam ng grand jury, totoo ba na meron nga kayong relasyon ni Monica? Ano po? Minikaniko mo ba ang makina ni Monica? Yung po ang tanong. Hindi man siya humarap, face to face, online po, humarap po si Bill Clinton. Sapagkat ala po siyang karapatan na huwag humarap. Hindi po niya po pwedeng i-invoke ang kanyang executive privilege katulad ng ginawa ni Nixon doon po sa Watergate scandal na in-invoke po niya yung kanyang executive privilege. At ano po ang sabi ng ponente, si Justice Hugo Black, ano sabi niya? Wala kang ganong karapatan. Alam mo yung executive privilege, hindi nga batas yan eh. O yan po ay kumbaga nakaugalian lang. Ano po? Pero sabi ni Hugo Black, ito pong grand jury ay sovereign power ng mga mamayan. Wala pong anumang otoridad sa ating gobyerno na mas mataas pa kaysa roon. Pati po yung ginawa ni Richard Nixon na pinigilan po niya ang publication ng Washington Post doon po sa mga illegal niyang mga recorded tape recordings. Nakakuha po na kopya ng transcript ito po Washington Post at kanila po inilathala at pinigilan po siya ni Nixon bilang Pangulo. Sabi din po ng Korte Suprema, wala kang karapatan na pigilan yon sapagkat ang press ay watchdog ng mga mamayan laban sa mga kaungasan ng mga nasa pamahalaan. Watchdog po sila ng governed and not watchdog by the governors. Malinaw na malinaw po ang jurisprudence riyan. Ano po? And so, pwede pong ipatawag ng grand jury ito pong 13 Judas. By the way, balikan lang malaman po natin ng konti yung kay Bill Clinton. Opo. So, indicted po si Bill Clinton ng grand jury. At yung pong indictment na yon, ginamit po, ligado naman gumamit nun, nagamitin yon ng House of Representatives para maghain ng articles of impeachment laban kay Clinton. Ano siyang nga pong nangyari. At nilitis sa Senado bilang impeachment court si Bill Clinton. Unfortunately or fortunately, depende kung saan po kayo nanggagaling, siya po ay naabsuelto. Naabsuelto si Bill Clinton dahil po ang depensa niya. Inamin niya kasi na may relasyon sila, kaya nga siya na-impeach. Ang depensa niya, nga't may relasyon kami. Pero hindi niya inamin na humantong sa, alam mo na, sexual intercourse. Kumbaga mga lang, preliminary lang, ang bihirap pati. So, siyempre, pag inamin niya, bubog sarado siya kay Hillary. Hindi po ba? So, pero ang depensa niya, tingnan muna,
may relasyon nga kami. Pero bukod sa hindi naman humantong doon sa sukdulan, ano po, ay hindi po naman iyon culpable violation of the Constitution. Hindi rin po bribery at hindi din po, ano po ba yung isa? Betrayal of public trust. Kung may kasalanan man akong ginawa, ang kasalanan po ay ginawa ko sa aking asawa at sa aking Panginoon. Hindi sa madlang people. So, na-absuelto po siya. But the point is, ang poder, ganong kalakas ng grand jury. So, po, pwede ipatawag sa grand jury ito, Teresa Judas. Sorry, kahit huwag na sila ipatawag eh. Sapagkat ang grand jury po ay walang obligasyon na ipatawag at pagtistiguhin ang inireklamo. So, pwedeng unang gawin ng grand jury, isomon yung mga dokumento. Like po yung ginawang desisyon ng Korte Suprema sa GR number bla 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 bla. Para po kanilang mapatunayan at mayroong ebidensya na talagang may ganun nga. At siyempre, titingnan din po nila ang letra at espiritu ng Artikulo 11 sa Saligang Batas. Ibubunggo po nila doon yung pong desisyon ng korte. Titingnan po nila kung mayroong batayan ba sa Saligang Batas o nag-imbento ng kalokohan ang Teresa Judas. Na siya naman po nangyari talaga. Una, wala silang karapatan manghimasok. Pangalawa, kinalikot po nila at nilagyan na ng kung ano-ano pong mga requisitos ang initiation ng impeachment. Ano po? Bukod doon, inabsuelto pa po nilang kanilang mga sarili sa pananagutan. May isa po silang provision doon na inilagay na anumang mga collegial body na nagdesisyon sa anumang inaihain sa kanila na usapin bilang collegial body ay hindi sila pwedeng panagutin sa impeachment. Pambirang pati so. Talagang mga ungas nga talaga. Ano po, ito Teresa Judas, ano po. At so yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Ano po. At syempre, mabalik po tayo dito sa ating advokasya, sa ating po mga juror advocate candidate 2028. Ilaan na po natin ang ating po mga sagradong boto sa ating po mga kandidato. Ano po. Lahat po tayo sa pwersa 99.9 sa pwera pwede tumakbo o pwede mag-endorso ng kahit sino. Ako, uunahan ko na po. Pero magdidesisyon, siyempre, hindi lang ako mag-isa. Kundi lahat tayo. Magdidesisyon. Daanin po natin sa preliminary election. Ano ha? Ngayon, ang aking pong i-endorso, ang pangunahin po dalawa. Si Justice Antonio Carpio bilang Pangulo, o si Justice Renato Puno bilang Pangulo. Ano po? Siyempre, kasama din po sa aking i-endorso si VP Leni Robredo. Pwede rin isama. Ito po si Laila de Lima. Pwede nga rin si Shell Jokno, Sunny Trillanes, Attorney Respecio, ano po, at Heidi Mendoza, Colonel Kiruben, pwede isama po, General Renato Miranda, at marami po pong iba na may tunay na hangarin para sa tunay na pagbabago sa ating bayang Magilaw. Pero ang unang-una pong requisitos, kanila pong yayakapin ang ating juror advocacy. At ito po ay hindi lamang po panggagago o pambubola sapagkat lahat po nating kandidato ay obligadong pumirma ng covenant. Sagradong kasunduan sa mga mamayan kung saan naka-ukit po doon na ang unang-una pong ihahain pag siya ay nanalong senador o kaya party list o kaya representante sa Kamara ay ang jury justice system, pagpira ng jury justice system sa bansa. Amendahan ang Artikulo 3, Section 14, Paragraph 1, na walang sino man ang maaaring sampan ng kasong kriminal o sibil, maliban na lamang kung meron po akusasyon o sakdal mula sa grand jury.
At yung pong paragraph 2, paragraph 1 po yun, ng section yung binanggit ko. Paragraph 1 ng section 14, article 3, Bill of Rights. Ano po? Saka pareho din pong section, ano po, at artikulo, paragraph 2 naman, lahat ng akusado, pagkakalooban ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukuman trial by jury o hukumang orado nating mga soberano, mga mamamayang Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Para walang kinikilingan. At sa sandali po ng ating pong mga nailuklok sa pwesto, senador o mga kinatawan ay hindi po tumugon, tumalima sa kanila pong sa covenant, ay dapat silang karakaraka ay mag-resign after siguro a reasonable period of 3 months simula na magbukas ang sesyon. Sa sandaling hindi po lang ginawa yun, kahit na sinong botante, gamit ang kasunduan, pwedeng dumulog sa Korte Suprema upang maghain ng mandamos petition. Ano po, na siya o yung ating pong kandidatong ipinanalo ay tanggalin sa pwesto. So malinaw po tayo riyan. At bukod riyan, mayroon pa tayong 15-point agenda na kinabibilangan ng pagbibigay ng pondo pautang para sa mga kooperatiba. Samot-saring kooperatiba. Imagine nyo na lang, kung meron tayong at least 3 barko, yung mga factory ship na naglalayag dyan sa ating teritoryo, sovereign territory sa West Philippine Sea, na mas malaki pa o kasi laki ng mga aircraft carrier. Abay, hindi na po tayo bubuli ng China. Hindi po ba? And so, nagkakaroon na po ng kampang-kabuhayan na ating mga mamayan, ano po, na babantayan pa natin ang ating karagatan, ating teritoryo. Bukod po riyan, meron din po tayong, ano po, kasama sa 15-point agenda, ang reforma sa palupa. Babawiin po natin ang lahat na kinamukha na ito pong mga land grabbers. Ano po? Either direct na land grabbing or dinaan sa paikutan sa batas. Ginamit ang batas nang wala sa hulog para makamtam nila yung mga lupain. Reforma dito po sa atin pong edukasyon. Siyempre, ganun din po yung Magna Carta for media. Pero ang pangunahin pa rin, pagpairal ng jury justice system, sapagkat gano'n man kaganda ang batas, gano'n man kalaki ang pondo, kung hindi po sila napapanagot, sa kasalukuyan meron tayong kabuktutan, hukuman sa may palakasan ng mga abusado, traidor at kawatan sa buong pamahalaan, walang silbi po. Kahit na gano'n pa kagaling at kalaki ang pondo ng ating pong mga proyekto. Ano po? And so, tandaan po natin ito pong juror advocacy, empowering with the sovereign but so far powerless Filipino people as jurors. Ano po? So hindi man po tayo nanggigitata sa nakaw na yaman, wala po tayong pambili ng boto, pero sandali muna. Sandamakmak naman ang boto nating puwersa 99.9% sa pera. At tayo na rin po ang tatayong makinarya politika para sigurado po ang tagumpay. Ano po? Unang the best, numero 1 po nating ambag ang ating tigitigisang sagradong boto. At sabayan po natin ang bulong-bulungan sa ating po mga kakilala, kamag-anak, kaibigan, maging mga kalaban. Gamitin po natin ang dumadagong-dong na nating boses sa Facebook. We are decided majority, no more. Dumadagong-dong na po ang ating mga boses at napaka-potent po na sandata po natin ang social media. Gamitin po natin yan para magtagumpay po at makamtan po natin ang matagal ng nailap na pangarap Pinoy. Ang makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan kung saan halos lahat po tayo, kung hindi man lahat, ligtas at mga milyonaryo. Kung hindi man po hayahayang buhay.
Ang KKK 2.0 po, ang ibig sabihin ay kapayapaan. No. From the top. Ang unang K po ay katarungan. Yung pangalawa ay kapayapaan. Yung pangatlo ay kaunlaran. Sapagkat tunay po, no? In exact order po yun, ha? Sapagkat tunay na hindi po tayo magkakaroon ng kaunlaran kung wala pong kapayapaan. At hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan kung wala pong katarungan. At hindi po tayo magkakaroon ng katarungan kung hindi beauty, no? Kung magpatas, trial by jury of we, the sovereign Filipino people, ang umiiral sa bansa. So muli, kung pa rin po inyo laging kakanda maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. Pahirit po ng suporta sa ating pong Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Corrosada kontra Corakot sa YouTube. No? Hanggang sa muli, dapat lang Juror ka, Juror tayo. May God bless us all. May God bless Philippines.